Ngayon ay sa wakas ay linggo. Maaga akong nagising dahil hindi ako pupunta sa opisina. Kinuha ko ang phone ko bago lumabas ng kwarto. Habang nakatingin ako ng diretsyo, nakita ko si Sebastian na naglalakad palabas ng kwarto niya. Bigla siyang dumilat at nagtama ang mga mata namin. Naka-white t-shirt siya at naka-grayish na short. Naglakad kaming dalawa at huminto malapit sa hagdan. "Hi," bati niya sa akin. "Hi. Hindi ka ba pupunta sa opisina ngayon?" Tanong niya habang sinusulyapan ang suot ko, at umiling ako ng hindi. "At ikaw?" itinanong ko. "No, but I'll be working from home." Sumagot siya. Bumaba na kaming dalawa para mag-almusal. Napatingin sa amin si Thalia, at ngumiti siya ng malawak. For some reason for the last couple of weeks, she was really happy. Umupo na kami para mag-almusal. Alauna na ng hapon, at pareho kaming nakaupo ni Thalia sa couch, sa may sala. Pareho kaming umiinom ng fresh juice, na ginawa niya kanina. Nasa kwarto niya si Sebastian, nagtatrabaho. Nakarinig kami ng mga yabag, at sabay kaming napalingon sa hagdanan nang makita si Sebastian na naglalakad papunta sa front door. Naka-blue suit siya, binuksan niya ito, at makalipas ang ilang segundo ay pumasok si Adam na may kasamang babae sa likod niya. Kilala ko siya, si Alicia iyon, ang asawa ni Adam. Naalala ko siya nung ipinakita sa akin ni Thalia ang mga larawan. Alicia looked bored and annoyed. May hawak din siyang ilang shopping bag sa kanyang mga kamay. Hindi ako makapaniwalang hinila mo ako palabas ng mall, para maupo dito sa bahay na ito. Sinamaan ng tingin ni Alicia si Adam. Hindi siya pinansin ni Adam, at tumingin kay Sebastian, "Handa ka na ba? We need to do this today." "Oo, let's go." Tumango si Sebastian. Bago umalis si Sebastian ay lumingon sa akin. "I have to go out for important work, hindi ko alam kung anong oras ako babalik." Nakaramdam ako ng kakaibang init sa loob ng sinabi niya iyon. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya sa akin kung saan siya pupunta o kung anong oras siya babalik. Karaniwan niyang tinatawagan si Thalia, at sasabihin niya sa akin. Tumango ako sa kanya. "Thalia, kunin mo ang mga bag ko, at ipagtimpla mo ako ng cold juice." Narinig kong sabi ni Alicia. Inilagay ni Thalia ang kanyang baso sa gitnang mesa, at kinuha ang mga bag mula sa kanya. Tumingin si Adam kay Alicia, umiling-iling na inis sa kanyang bitch attitude. "Behave," binalaan siya ni Adam. Naka-cross arm siya sa dibdib niya, nakatingin ng diretsyo sa mga mata nito. "Make me." Bago pa may magawa si Adam, hinawakan ni Sebastian ang braso niya. "Bro, let's go." Lumabas silang dalawa, at isinara ang pinto sa likuran nila. Bumuntong hininga si Alicia bago lumingon sa amin. "I'm sorry Thalia," mahinang sabi niya. Tumawa si Thalia. "It's okay." Lumingon sa akin si Alicia at ngumisi, "You must be the new bride." "Yeah, I'm Katrina," nagpakilala ako. "Nice to finally meet you, I'm Alicia, Adam's wife." She used her fingers to quote the word wife. Lumakad siya palapit sa akin, at hinila ako ng yakap. "Tama sila, you are really pretty," nagkomento siya. Halo-halo ang nararamdaman ko sa kanya. 1 minute, she was a bitch and then she's the sweetest girl. Sa tingin ko ay naintindihan ni Thalia ang aking munting dilema, at naglakad siya patungo sa amin habang sinasabi. "Don't worry dear, this girl won't do any harm to you or anyone. She pretends to be mean and a bitch, pero hindi." Nilingon ko si Alicia, "Why do you act like a bitch?" Kinuha niya ang juice kay Thalia, at umupo sa couch. Tinapik niya ang espasyo sa tabi niya, at sinenyasan akong maupo. I did. Katulad niyo ni Sebastian, arranged marriage kami ni Adam. Since day one, inisip niya na isa akong gold digger, at palagi niyang pinapaalalahanan na pinakasalan ko siya para sa pera niya, na hindi naman. I don't care about his money. Simula noon ay umasta ako na parang iniisip niya ako, like a bitch and a gold digger. Ipinaliwanag niya. "Oh, so ang magkapatid na ito ay may parehong problema ha? Iniisip na narito kami, para sa kanilang pera. I do buy a lot of things with his money, but then I donate them to orphanages, schools and poor people." Dagdag niya. "Since kailan kayo kasal?" Curious kong tanong. "Halos 2 taon na," sagot niya na ikinalaki ng mata ko. "That's a long time." I trailed off. Alam ko, not gonna lie, I was hoping na iiwan niya ako within the first 6 months, pero hindi nangyari yun. Instead, he would tolerate everything I do and say, sabi niya bago sumimsim sa inumin niya.
Nag-shopping ka bago kanya dinala dito? Tanong ni Thalia, at tumango siya. Nasa isang shop ako nang bigla siyang sumulpot sa harapan ko, at kinaladkad ako palabas doon. Alam kong importante yun dahil medyo nag-aalala siya kaya hindi ako masyadong nakipagtalo sa kanya. Sumagot siya. Malamang mafia-related, dagdag ni Thalia. Oo, may dalang baril si Adam. Nagpatuloy kami sa paghigop ng juice namin, habang tinatanong niya ako tungkol sa buhay ko. Nauwi kami sa pag-uusap na parang dating magkakaibigan na nagkikita pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabi niya rin sa akin ang tungkol sa buhay niya. Isa siyang social worker bago siya nagpakasal kay Adam, at ginagawa pa rin niya ito sa likuran niya. Hindi niya gustong malaman nito ang tungkol dito, dahil hindi ito makakasama sa kanyang beach attitude. Bakit hindi kayo pumunta sa pool, girls? Biglang mungkahi ni Thalia. Kumunot ang noo ni Alicia, sana, pero wala akong dalang swimsuit o bikini. Pwede kitang pahiramin, sabi ko. Marami akong bikini, at sigurado akong babagay sa kanya ang isa. Then yes, tuwang-tuwang pagsang-ayon niya. Gagawa ako ng fruity popsicles, sabi ni Thalia, at tumango kami. Naglakad na ako papunta sa kwarto ko, sinundan ako ni Alicia. Pagkapasok niya, tumingin siya sa paligid at dumapo ang mga mata niya sa desk ko. Damn, that's a lot of colors and organization. Hinayaan kong tumingin si Alicia sa paligid, habang tinatahak ko ang aking closet. Naglabas ako ng ilang bikini, at pumunta para ipakita sa kanya. Ginawa mo ba ito? Tanong niya habang hawak ang isa sa mga canvases na ginawa ko. Tiningnan kong mabuti at ito ay ang pond area na may mga isda. Oo. That's so pretty, nagkomento siya. Salamat, ngumiti ako. Maingat niya itong ibinalik sa pwesto nito, bago ibinalik ang tingin sa bikini na nasa kamay ko. Mas maliit ang boobs ko kaysa sa iyo, kaya kailangan kong itali ito ng mahigpit, tumawa siya. Pwede mong gamitin ang banyo para magpalit. Ipinakita ko sa kanya ang banyo at tumango siya. Habang nagpapalit siya, pinuntahan ko ang akin. Nang matapos siya ay pumunta na ako sa banyo para magpalit. Nang matapos kami ay bumaba na kami. Inabutan kami ni Thalia ng malalaking tuwalya at isa pang inumin. Nagpasalamat kami sa kanya, bago pumunta sa pool area. Huminto kami sa mga upuan, ibinagsak ang tuwalya at aming skirts, bago pumunta sa hagdanan sa tubig. Naunang pumasok si Alicia at sa kalmadong ekspresyon niya, akala ko mainit ang tubig, pero sa isang paa ko, ramdam ko ang lamig na gumagapang sa katawan ko. Ang lamig naman, bulalas ko. Lumingon siya sa akin at tumawa. It's perfect. Sumandal siya sa likod, ang buong katawan niya ay nilamon ng tubig. You are insane, komento ko. Tumawa siya, alam ko. Nag-baby steps ako, hanggang sa tumama ang tubig sa hita ko. Masyado kang mabagal. Umiling si Alicia. Lumangoy siya sa akin, at inabot niya ang aking wrist. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, nanlamig ang buong katawan ko sa malamig na tubig, napapanganga ako ng malakas. See, hindi naman ganoon kalala. Sabi niya, muntik nang tumigil ang puso ko, sabi ko. Makalipas ang ilang minuto, nasanay na ang katawan ko sa temperatura ng tubig. Pareho kaming lumalangoy, paminsan-minsan ay nagsasabuyan na parang mga teenager. Makalipas ang kalahating oras, pumunta sa amin si Thalia na may dalang tray. Inilagay niya ito sa ground, habang lumalangoy kami malapit sa gilid. Pareho kaming kumuha ng isa at nanatili sa gilid para kainin ang popsicle. Umupo si Thalia sa upuan ng ilang minuto, tumingin sa paligid at nagpapahinga. Sana kasama ko kayong dalawa sa bahay, napabuntong hininga si Alicia, sabay ngiti. Ang bahay ay laging walang laman at tahimik, ang aming mga kasambahay ay hindi nagtagal, halos wala akong nakakausap sa kanila, at ako ay laging mag-isa sa pool. Ipinaliwanag niya. Pwede kang pumunta dito kahit kailan mo gusto, nakangiting sabi ko. Sinabi ko sa kanya ng maraming beses, sabi ni Thalia. Siguro ngayon gagawin ko, sabi niya, kaya napangiti kami. Lumipas ang isa pang oras at pareho kaming nakaupo sa gilid ng pool, mga paa sa tubig. Katrina, ang iyong telepono, sabi ni Thalia habang naglalakad siya papunta sa amin, dala ang aking telepono sa kanyang mga kamay. Umalis ako sa tubig at kinuha ito. Sa kabilang banda, si Sebastian. Hinawakan ko siya sa kwelyo niya against the wall. Ngumisi siya, ipinakita ang dugwang ngipin na ikinagalit ko. I won't fucking let you go out of here alive, sabi ko. Gawin mo lahat ng gusto mo, wala akong pakialam. Mahahanap ka ng mga tao ko at sisirain ka nila, sisirain nila lahat ng mahal mo at ng pamilya mo. Dumura siya.
Pinulupot ko ang isang kamay ko sa leeg niya, pinipilit kong pigilan ang supply ng oxygen niya. Sinong kasama mo? Galit na sigaw ko. Ayoko. Diniinan ko pa, napaungol siya sa sakit. Sino? Alinmang paraan ay papatayin mo ako, sinabi niya. Sebastian, nakuha namin ang lahat ng impormasyon, narinig kong sabi ni Adam sa likod ko, at binitawan ko na yung lalaki. Bumagsak siya sa lupa na umuubo. Nagtatrabaho siya para sa kanyang kapatid, dagdag ni Adam. Nakuha na namin ang kailangan namin. Inilabas ko ang baril ko, kinarga ito at inilagay sa lalaki. Susunod na ang kapatid mo, sabi ko bago nagpaputok. Lumabas ako ng bodega at katabi ko si Adam. Ang lahat ng mga gwardya at mga taong nagtrabaho para sa kanya ay patay sa sahig. Nakasakay na kami sa van bago umuwi. Ang lalaking ito, nakakapatay ko lang ay isang sniper. Ilang linggo na niya kaming pinupuntirya ni Adam dahil sa utos ng kung sino. Muntik na kaming mabaril isang araw nang kami ay nasa field na nakikipaglaban sa isang gang na umatake sa amin. Natagpuan namin siya, at ngayon kailangan naming hanapin ang kanyang kapatid. Mabilis ang biyahe pa uwi. Binuksan ko ang pinto at pumasok na kami sa loob. Si Thalia ay nagluluto ng hapunan sa kusina. Lumingalinga ako sa paligid, at hindi ko nakita ang mga babae, tahimik ang buong bahay. Pwede ba kami makahingi ng maiinom please? Tanong ni Adam, at tumango naman si Thalia. Nasaan ang mga babae? Tanong ko habang tinatanggal ang suit ko. Nilagay ko ito sa couch bago ay unbutton ang 2 butones ng shirt ko. Nako, nasa labas sila sa tabi ng pool. Si Alicia ay nagpataning, habang si Katrina ay nagtatrabaho sa kanyang laptop, sagot ni Thalia. Itinaas ko ang aking manggas habang naglalakad ako papunta sa malalaking glass door. Napatingin ako sa labas at pareho silang nakaupo sa upuan. Si Alicia ay nakahiga, habang si Katrina ay nakaupo at may laptop sa kanyang kandungan. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Nakakamangha ang itsura niya. Ang araw na kumikinang sa kanyang balat, ang kanyang basang buhok ay nanatili sa kanyang isang dibdib at maliliit na patak ng tubig sa kanyang balat. Ni minsan ay hindi ako tumingin sa isang babae, tulad ng pagtingin ko sa kanya. May kung ano sa kanya na nagpapahina sa akin. Hindi ko alam kung magugustuhan ko ba ang pakiramdam na ito o may inis. Bastos ang pagtitig. Lumingon ako sa gilid ko, at nakita ko si Thalia na nakatingin sa akin na may bahagyang ngisi. Inabot niya sa akin ang juice ko. Parang si Katrina ay hindi tumititig kapag lumalangoy ako. Salamat, kinuha ko ang juice at humigop, ang malamig na liquid ay umaagos sa aking lalamunan. Sana wala siyang ginawa, tanong ni Adam kay Thalia, si Alicia ang tinutukoy. No, mabait siya at kung titingin ka sa labas, makikita mong magkakaroon siya ng bagong kaibigan, sagot ni Thalia. Kaibigan? Oo, magkasundo sila, dagdag ni Thalia. Sure, natigilan si Adam. At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.